Welcome back sa Anli Kaalaman. Nakarating ka na ba sa isang syudad na tila ba ang hirap sumiksik gaya ng Maynila dito sa Pilipinas? Ang mga city o syudad sa video natin ngayon ay ang mga pinaka-dense o mga city na may mga pinakamaraming tao na nakatira sa buong mundo. Ang mga tao ay parang hindi nauubos. Nagtataas ang mga gusali, mga slums sa mga mahihirap na bansa at marami pang iba. Pero bago tayo magsimula sa ating video, mangyari lamang na i-like na ito bago pa natin makalimutan. At kung okay na, well, magsisimula na tayo. Unahin natin ang Manila. Lilinawin ko lang mga idol. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang Manila lang, hindi ang buong Metro Manila. Ang Manila City ay ang pinaka-dense na city sa buong mundo. Nag-top 1 din tayo. Meron itong lawak na mahigit na 42 square kilometer at sa kada isang square kilometer merong nakatira na tao na aabot sa bilang na 43,000. Kaya naman kung taga-bundok ka at bababa ka sa syudad gaya ng Maynila, sigurado ako na maninibago ka talaga. Sa kabila ng dami ng tao, ang Maynila ay buhay na buhay pagdating sa mga aktibidad. Yun nga lang, ang mga busina at tunog ng sasakyan dito ay walang humpay. Ikaw na lang ang magsasawa. Ang mga jeep pa lang dito, hindi na mabilang. Mga pedestrian lanes na punong-puno ng mga tao, mga snatcher na nandyan lang sa tabi-tabi. Anyway, ang City of Manila ay may kabuuang populasyon na aabot sa 1.8 milyong katao. Pero ang Manila City ay bahagi lamang ng mas malaki na Metro Manila na may populasyon naman na 15 milyong katao. Lagkitan yan. Dahil sa dami ng tao doon, dikit-dikit na ang mga bahay dito. Kahit mga tindahan, magkakamukha na. Para mas maintindihan kung gaano kadami ang 43,000 katao per square kilometer, ikukumpara natin ito sa isang city gaya ng New York. Ang New York ay meron lamang 11,000 katao per square kilometer, halos 4 na beses na mas madami dito sa Manila. Sa sobrang dami ng tao sa Manila, nagdadala ito ng mga problema sa pang-araw-araw na buhay. Gaya na lamang na matinding trapiko, pagkulang sa kabahayan at taong grasa na nagkalat sa kalsada. Pero bakit nga ba dumadagsa ang mga tao sa syudad na ito? Simple lang ang sagot, dahil yan sa opportunity at trabaho na maaari mong makuha sa Manila. Pero syempre, hindi naman porket nag-Maynila ka ay aasenso ka na, dahil mahirap din tumira dito kahit pa may trabaho ka ng papasukan. Isa sa mga problema ay bahay. Ang mga apartment at bed spacer sa Maynila ay sobrang mahal, halos doble kung ikukumpara sa rate ng ibang city gaya ng Cavite at Calamba. Kaya naman hindi na worth it dumayo sa Maynila para lamang sa trabaho. Anyway, sa kabila ng mga pagsubok at problema sa Manila, ang city na ito ay namamayagpag pa rin at lumalago. Ang kultura sa Maynila ay hindi pa rin nagbabago. Mga okasyon gaya ng Pasko at Bagong Taon ay masagana at masaya pa rin. Matibay ang mga tao dito at kahit na maingay ang buong araw nila, nakukuha pa rin ng mga taga Maynila na sumaya araw-araw. Ang Vijayawada ay isang city na matatagpuan sa bansang India. Makikita ito sa tabi ng ilog at napapalibutan naman ito ng kabundukan. Isa rin itong lugar sa mundo na ang space ay napakahirap. Sa kabila ng lawak na 61 square kilometer, nakatira dito ang mga tao na aabot sa bilang na 2.2 million. Bakit madami ang tao sa lugar na ito? Pues parang Manila lang yan. Mabilisan ding dumami ang trabaho at opportunity sa lugar na ito. Kaya't maraming tao ang nagdesisyon na tumira sa syudad na ito. Ang Vijayawada ay kilala rin bilang Land of Victory. Ang biglaang paglaki ng city na ito ay dahil sa lokasyon nito. Nasa pagitan sila ng dalawang malaking syudad. Kaya naman, lumaki na rin ang city na ito. Bukod pa dyan, importante din ang Vijayawada pagdating sa relihiyon at kultura ng India. Ang Kanaka Durga Temple ay isang templo sa city na pinupuntahan ng libu-libong deboto. Dahilan kung bakit taon-taon nadaragdagan ng tao na tumitira sa lugar na ito. Dahil walang masyadong mataas na gusali ang matatagpuan sa city na ito. Mukha tuloy malawak pa ang lupain dito, pero ang totoo ay kabaliktaran. Hindi pa lang ito umaasenso ng gusto, kaya wala pang masyadong proyekto, pero papunta na sa ganon ang sitwasyon nila. Bukod sa magkakalapit na bahay at apartment sa syudad, dikit-dikit din ang slums o squatter area ang matatagpuan dito. Karamihan makikita malapit sa mga kanal at halos kagaya lang din ng squatter dito sa Pilipinas. Kada bahagi ng lupa sa lugar na ito ay gamit na gamit ng mga sasakyan, mga tao, at mga hayop gaya ng asong gala at pusa. Kung ang Manila City ay number 1, pues ang number 2 spot naman ay sa Pilipinas pa rin. Pilipinas lang ang malakas.
Ang Pateros ay pangalawa sa pinakapopuladong city sa buong mundo. Ang Pateros ay makikita pa rin sa gitna ng Metro Manila. Ang Pateros ay isang maliit na municipality sa Metro Manila at sa kabila ng sukat nito na 1.7 km square lamang. Ang municipality na ito ay tirahan ng nasa 65,000 katao. Kaya naman, ang population density nito ay 37,000 per square kilometer. Kapag makarating ka sa city na ito, mapapansin mo agad ang siksikan at masikip na kalye ng Pateros. Ramdam ang lagkitan. Bukod pa dyan, kilala din ang Pateros sa balot at itlog na pula dahil marami ang nagnenegosyo ng itik sa lugar na ito. Bawat kanto sa Pateros, tuwing gabi, ay siguradong may nagtitinda ng balot. Pero kahit na maliit lang ang Pateros, isa pa rin itong maunlad na city sa Pilipinas dahil syempre, parte ito ng Metro Manila. At ang kapitbahay naman nilang city ay ang Taguig at Pasig na talaga namang naglalakihan. Same lang din ang problema sa Manila. Ang Pateros ay isang masikip na city. May mga mahal na accommodation, mga homeless sa kalye, at maingay na busina ng mga sasakyan. Ang City of Mumbai sa bansang India ay isang syudad na hindi natutulog. Milyong-milyong tao ang nagsisiksikan araw-araw sa napakasikip na lugar na ito. Ang populasyon dito ay umabot na sa 21 million. Kaya naman ito ang pinakamalaking urban area sa buong mundo. Ang Mumbai ay may lawak na 603 square kilometer. Sa madaling salita, 36,000 katao ang nagsisiksikan sa kada 1 square kilometer ng syudad na ito. Habang naglalakad ka naman sa kali ng Mumbai, makikita mo ang buhay na kultura, mga tao na nandenegosyo, mga dayuhan, mga snatcher din, hindi yan mawawala. Dahil sa mabilis na paglobo ng syudad na ito sa loob ng nakaraang dekada, ang Mumbai ay isang overcrowded city na ngayon. Bukod pa dyan, kalahati ng populasyon ng Mumbai ay nagsisiksikan sa squatter area, kung saan ang akses sa mga pangunahing pangangailangan, gaya ng tubig at kuryente, ay sadyang napakahirap. Pero sa kabila ng mga pagsubok na ito, ang Mumbai ay nananatiling matatag bilang financial at entertainment capital sa bansang India. Nagge-generate ng malaking bahagi ng GDP nila. Dito sa Mumbai makikita ang iconic na Bollywood, mga naglalaki ang negosyo o business sa bansang India, at isang mayamang cultural heritage. Dahilan kung bakit ang Mumbai ay isa pa ring paraiso para sa mga nangangarap na Indiano. Subalit dahil sa patuloy na pagtaas ng populasyon, tumataas din ang demand ng city sa mga infrastruktura na kailangan ng mga taong naninirahan dito. Ang mga tao naman sa Mumbai ay patuloy din gumagawa ng paraan para maka-adapt sa mabilis na pagbabago ng kanilang syudad. Ang mamuhay sa Hong Kong ay hindi rin madali. Isa itong kilalang city sa buong mundo at isa rin pala ito sa mga pinaka-crowded. Sa kabila ng mababang birth rate na 0.774 kada babae, ang populasyon dito ay palaki ng palaki. Ang lawak ng Hong Kong ay nasa 1,100 km square, pero 25% lang nito ang masasabi na urban area. Sa urban area na ito, makikita ang 7 milyong katao na namumuhay araw-araw sa City of Hong Kong. Karamihan sa mga tao dito ay nakatira sa mga nagtataasang gusali at sa katotohanan lang, ang Hong Kong ay isa sa mga city sa buong mundo na may pinakamararaming matataas na gusali o skyscrapers. Kahit nasiksikan ang mga tao sa Hong Kong, kasama ang Hong Kong sa listahan ng mga residenteng may matataas na life expectancy. Pinupuri din ng Hong Kong na may mga pinakamagagandang infrastruktura sa buong mundo. Kaya naman, tunay na mahirap manirahan sa mga matataong lugar. Mas gusto ng iba ang mas simpleng pamumuhay sa mga probinsya. Pero ang ma-experience, ang manirahan sa isa sa mga kilalang city sa buong mundo ay sadyang nakamamangha din dahil sa mga magagandang bagay na maaaring may offer ng Hong Kong sa mga residente dito. Ang Port-au-Prince ay isang city sa Haiti na punong-puno ng buhay. Ito rin ang capital city nila at ang lugar o spasyo sa city na ito ay araw-araw nilang problema. Taong 2024, ang populasyon sa city na ito ay umabot sa 3.06 million. Kagaya sa Maynila, dito sa Pinas, ang Port-au-Prince sa Haiti ay isang city na pinupunta ng mga tao sa bansa nila para maghanap ng mas magandang oportunidad. Ang population density sa syudad na ito ay nasa 27,000 katao per square kilometer. Tulad ng ibang crowded city sa buong mundo, ang mamuhay sa Port-au-Prince ay sadyang napakahirap. Bagamat dito din sila maaaring makakuha ng mas magandang hanap buhay para sa kanilang pamilya, maaari rin silang mapahamak dito dahil talamak din ang krimen sa city na ito. Iyan talaga ang problema sa mga lugar kung saan maraming tao. Talaga namang kailangan alisto ka sa paligid mo dahil kung hindi, maaaring yung kinita mo sa trabaho mo ay mapunta lamang sa mga snatcher.
Ang mabilis na paglobo ng populasyon sa lugar na ito ay nagdala ng parehong positibo at negatibong epekto. Una, mas maraming oportunidad dahil mas malaki ang community. Pero pangalawa, ay ang pagtaas din ng crime rate dahil din sa mas maraming opportunity para sa mga kriminal. Siya nga pala, si city na ito. Hindi ko na masyadong i-explain pero madalas magpang-abot ang mga gang dito na siyang mga naghahari sa syudad pero masyadong violente kaya wag na nating i-cover. Taong 1950, nasa 133,000 lang ang populasyon sa city na ito pero lumobo na nga ito sa 3 milyon. Sa kabila ng mataas na crime rate ng syudad, nakuha pa rin nilang lumago at dumami. Bukod sa mga yan, common na problema ng mga tao sa Port-au-Prince ay ang access sa malinis na tubig, kakulangan sa pabahay para sa mga mahihirap at kakulangan sa infrastruktura para sa publiko gaya ng maayos na kalsada, paaralan, ospital at marami pang iba. Mahirap din ang kuryente sa bahaging ito ng mundo kaya hindi siguro nila ito mapapanood. Buti na lang, nandyan kayo para i-like ang ating video. Salamat. Ang Caloocan ay isang urban area sa Pilipinas. Makikita sa norteng bahagi ng Manila. Ang Caloocan ay may sukat lamang na 55 square kilometer. Pero sa kabila ng maliit na sukat ito, nakatira naman dito ang nasa 1.5 milyong katao. Dahil dyan, pasok din ang City of Caloocan sa most densely populated city sa buong mundo taong 2024. Nasa 27,000 katao din ang nakatira sa Caloocan kada square kilometer. Ang pagtaas ng populasyon sa Caloocan ay dahil sa residential, commercial at industrial zones. Kaya ibig sabihin, bukod sa maraming kabahayan sa syudad na ito, marami ring mga kumpanya at trabaho ang matatagpuan sa City of Caloocan. Mabilis na tumataas ang populasyon sa Caloocan, lalong-lalo na sa norteng bahagi nito. Dito makikita ang Barangay Bagong Silang, ang barangay sa buong Pilipinas kung saan may pinakamaraming tao. Ang residente sa Bagong Silang ay umabot na sa 260,000 katao. Dahil sa dami ng tao, marami rin ang problema ng mga tao dito gaya ng overcrowded ng mga kabahayan, masisikip na eskinita, kakulangan sa infrastruktura at marami pang iba. Pero kahit na marami ring krimen sa mga city dito sa Pilipinas, gaya ng sa Caloocan, hindi naman ito kagaya ng sa Haiti kanina, kung saan mga gang ang kinakatakutan. At least wala pa sa ganon. Sa kabila ng mahirap na pamumuhay ng mga tao dahil sa sobrang sikip na lugar, masagana at masaya pa rin ang City of Caloocan, lalong-lalo na tuwing may okasyon gaya ng piyestahan, bagong taon at Pasko. At syempre, tuwing gabi, buhay na buhay ang syudad na ito dahil sa mga patay sindi na ilaw. At alam mo na yon. Tama, puro Pilipinas. Alam mo naman kung saan sikip, doon tayo sumisiksik. Ang Mandaluyong ay isang maliit na city sa gitna ng Metro Manila. Ay may sukat na 11.26 square kilometer. Pero maliit man ito, hindi naman ito kinulang sa populasyon. 425,000, mahigit na ang nakatira sa City of Mandaluyong. Kaya naman, ang population density ng syudad na ito ay nasa 38,000 katao per square kilometer. Ang Mandaluyong ay malapit sa Ortigas Center, isang importanteng business district sa Maynila at isa rin sa nagpapaganda sa city na ito. Ang Mandaluyong ay isang city sa Pilipinas na patuloy na lumalago. Malalaking gusali, shopping mall, residential area at malalaking kumpanya. Dahil sa mabilis na paglaki ng ekonomiya ng syudad na ito, binansagan lang naman ang Mandaluyong na Tiger City. Sa kabila ng pagiging crowded ng lugar, buhay na buhay sa oportunidad ang city na ito sa gitna ng Metro Manila. Kaya naman siksik na, lipat na sa Mandaluyong. Ang Kathmandu ay kapital ng bansang Nepal at matatagpuan sa South Asia. Ang Kathmandu ay may density ng 20,000 katao kada square kilometer. Sa bansang Nepal, ang Kathmandu ay pinakapopuladong city. Ang city na ito ay kakaiba dahil matatagpuan ito sa Kathmandu Valley na may taas lang naman ng 4,600 feet above sea level. Bukod pa dyan, ang city na ito ay isa sa mga pinakamatandang city sa buong mundo na hindi pa naaabandona magmula pa ng 2nd century AD. Sa loob ng mahabang panahon, naging tahanan ng syudad na ito ng mga royal family ng Nepal at ang matatawag nilang palasyo nung araw hanggang ngayon ay nakatirik pa rin. Ang Kathmandu ay isang importanteng lugar para sa kultura at kahit pa sa ekonomiya ng bansang Nepal. Bukod sa mga yan, sikat ang city ng Kathmandu dahil dito matatagpuan ang 7 sa UNESCO World Heritage Sites ng Nepal. Tama, sa loob lamang ng iisang city. Dahilan kung bakit dinarayo ito ng mga turista na galing sa iba't ibang panig ng mundo.
Ilan sa mga sikat na lugar dito ay ang Monkey Temple at ang Durbar Square sa gitna ng syudad. Isa pa sa unique sa city na ito ay hindi nila pinababayaan ang luma nilang kultura. Sa kabila ng unti-unting pag-unlad ng sibilisasyon, patuloy nilang pinapreserve ang mga lumang templo, bahay at simbahan para magbigay respeto sa kanilang bayan o lugar. Pinapanatili nila ang yaman mula sa nakaraan kahit na unti-unting nagiging moderno ang kanilang pamumuhay. Ang Dhaka ay ang capital city ng bansang Bangladesh. Isa itong city na bawat sulok ay para bang puno ng ilaw tuwing gabi. Buhay na buhay ang city na ito, kaya naman hindi mo mahahalata ang problema sa pang-araw-araw. Nasa 21 million ang populasyon ng tao na nagsisiksikan sa urban area na ito. Ang Dhaka ay ang pang-anim sa pinaka-dense na city sa buong mundo. Isa rin ito sa mga pinakamabilis umunlad at umasenso na city sa buong mundo. Ang population density ng Dhaka ay nasa 47,400 katao kada square kilometer. Mahirap isipin ang mga population density na yan maliban na lang kung na-experience mo na manirahan sa mga ganitong klase ng lugar. Ang mabilis na paglaki ng syudad na ito ay salamat sa urban migration at mataas na birth rates. Paspas sila eh. Ang mga tao sa Bangladesh ay nag-uunahan sa Dhaka para makakuha ng magandang trabaho, mas malaking kita at mas may perang partner para yan sa mga babae. Dahil sa mga yan, patuloy na dumadami ang populasyon sa city na ito. Pero syempre, taong 1950, nasa 336,000 lang ang nakatira sa city na ito. Pero ngayon, lumobo na ito sa 21 million. Dahil sa mabilis na pagdami ng tao sa city na ito, nahihirapan lang lalo ang mga taga-Dhaka sa araw-araw nilang pamumuhay. Mula sa mga slums na sobrang daming tao ang nakatira, kung tawagin nila ay bosties, hanggang sa problema sa mga sewage system na talaga namang leptospirosis ang aabutin mo pag may baha. Dahil kagaya sa Manila, tuwing tag-ulan, madalas ding bahain ang city na ito. Isang malaking problema sa kahit na anong city kapag hindi maayos ang mga infrastruktura gaya ng sewage system. Ang pangunahing transportasyon sa city na ito ay tinatawag na rickshaw. Bike yan. Parang bike na may sidecar sa Pilipinas. Nasa 400,000 lang naman ang bilang ng mga bike na ito na nagkalat sa kanilang kalye. Sa kabila ng mga issue na ito, ang Dhaka ay importante para sa ekonomiya ng Bangladesh. 40% ng GDP ng Bangladesh ay nanggagaling sa city na ito. Isa itong city na walang pagkakaiba sa Maynila. Punong-puno ng mga matatayog na gusali. Marami ring mga squatter area. Kahirapan sa tabi ng naglalakihang gusali ng mga negosyante. Nasa 300 to 400,000 naman ng tao na nakatira dito ay namumuhay sa pinakamababang antas. Marami ang walang access sa mga pangunahing pangangailangan kaya ng gas at kuryente. 91% naman ng mga tao sa lugar na ito ay Muslim. Kaya mahalaga din ang kanilang relihiyon at kultura. At siya na nga ang ilan sa mga pinaka-dense o pinakasiksikang city sa buong mundo. Ikaw, kung may opportunity ba na mas malaki sa mga city na ito, ay lilipat ka rin ba dito? O mas pabor sa'yo ang mamuhay ng tahimik sa mga probinsya at hindi masyadong matao na lugar? Iwanan ng iyong komento sa ating comment section dahil mahilig ako magbasa ng mga opinyon mula sa mga manonood. Kita-kits ulit.